Umabot na sa mga airport ng Pilipinas ang epekto sa pagkaantala ng mga flight papunta at pabalik ng Middle East. Dahil pa rin yan sa tensyong dulot ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at ganti ng huli sa iba't ibang bansa. Mula po sa NAIA, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan matutuloy ang mga napurnadang biyahe ngayong araw bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Excited nang lumipad pa Qatar ang 26 anyos na tubong Davao del Norte na si Monica Salamanca para sa first time niyang trabaho roon bilang domestic helper. Laking pangihinayang niya nang malaman dito sa NAIA na kanselado ang kanyang biyahe dahil sa nagaganap na sigalot sa Middle East. Para sa family, para ma-provide yung financial dito sa Pilipinas, sa family ko. Para po makaginhawa, then makapagawa ng bahay. Pakatar din sana ang 34 anyos na si Jen Laurente Escalanya na mula naman ng Bacolod. Mas okay na yung nangyari na hindi pa ako nakapunta doon. Kanselado rin ang flight ng 50 anyos na si June Cordero pero nag-aalala siya sa mga kaibigang kapwa OFW sa Middle East. Nagtotrauma sila, lalo na yung may rin ako sa Bahrain, saka sa UAE. Minsan na natamaan yung may mga area doon na may natamaan, kaya trauma daw sila. Oo, siyempre sir. Ia-avail niya ang pamasahing tulong ng OWA para makabalik ng Cebu. May mga flight din papuntang Dubai at Qatar mula Clark Airport sa Pampanga. Sabi ng Civil Aviation Authority o CAAP, simula pa nitong Sabado, aabot na sa 45 flights ang apektado ng nangyayaring gulo sa Middle East. Pinakaapektado umano ang mga biyaheng papunta at galing sa Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Bahrain at Doha. Bukod sa delikadong pagdaan sa airspace ng mga bansa sa Middle East, apektado ang mismong airport sa Dubai na napuno ng usok matapos umunong tamaan ng missile. Isang concourse nito ang nagtamo ng minor damage. Isa pa naman yan sa may pinakamaraming biyahero sa buong mundo. Madalas ding sa mga airport sa Middle East ang stopover ng maraming connecting flights, halimbawa mula sa Asia papuntang Europa. Kaya ang backlog ng mga flight doon makakaapekto sa maraming bansa. Tuloy ang koordinasyon ng CAAP sa mga airline, airport at international aviation partners. As we all know, may mga bansang nagsara pansamantala ng kanilang mga airspace kaya hindi po makalipad dyan yung mga flights natin. So we are monitoring kung ano yung magiging next move nila para ma-align po natin yung magiging action po natin dyan. Payo ng CAAP sa mga pasahero, tutukan ng anunsyo o makipag-ugnayan sa kanilang mga airlines. Kasi po sila po talaga yung nakakaalam kung ano po yung magiging movement nila. I-check niyo po lagi yung announcement nila sa Facebook, sa websites nila. Ilang airline na ang nag-alok ng libreng rebooking o conversion sa travel fund. Emil, binibigyan diin ang paalala ng kinaukulan yung mga apektadong pasahero ugaliing i-check ang kanilang mga email, maging yung mga website ng mga airlines para sa mga karagdagang anunsyo. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida.